نور يجدد في Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga tumatanggi sa kapalaran. Opo mga kapatid sa Islam, ang mga tumatanggi sa kapalaran ay isa sa mga nakakatakot na gawain. Kasi po yan ay mga gawain na kung saan wag natin gawin. Kasi nga kasali po yan sa ating paniniwala, ang mga pinapaniwalaan natin bilang mga Muslim. Ang kapalaran o tinatawag natin na qadar ay isa sa mga haligi ng pananampalataya. Ang paniniwala natin kay Allah, ang paniniwala natin sa mga anghel, mga anghel, propeta, mga aklat, ang qadar, at mga iba pang mga pinapaniwalaan bilang haligi ng Islam. Kaya po mga kapatid Islam, ito ang isa sa mga dapat nating isipin. Kasi nga kapag tinanggalan mo ang isa sa mga batas ng Islam, ay parang hindi ka na rin naniwala sa lahat na kasulatan. Hindi ka na talaga kasi kinulangan mo Kaya ganon po tayo nag-iingat mga kapatid. Ingatan natin ang ating relihiyon. Huwag nating kulangan, huwag nating bawasan. Kaya mga Islam sa Islam, merong hadith si Prophet Muhammad nabanggit, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Sa hadith ni Prophet Salam na tinatawag nating hadith Jibril na sabi ng propeta, patungkol ito sa pananampalataya, ang maniwala ka kay Allah at sa mga anghel, mga aklat, mga mensahero, at sa huling araw, at maniwala sa kapalaran, mabuti man o masama. Kaya lahat po na mga kapalaran, mga kapatid, masama man o mga kabutihan, ay pasok po yan sa kapalaran. Kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang kanyang itinakda sa mga tao. Ang kanyang mga tadhana, yan mga lihim na nakasulat na hindi natin alam. Itinago yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kung gagawin natin, ay inshallah tayo rin ang mananagot sa mga kasi mayroon mga itinakda na yan ng Allah. At tinuruan na rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na wag mo yan lapitan. Wag mong gawin yan. Kaya mga desisyon kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, o kaya mga hatol niya yan na nilagay niya sa oras at sa mga katamang kinalalagyan. At naayon yan sa kaalaman niya at kalooban. Kaya dapat mo talaga paniwalaan. Kaya katulad ng paniniwala natin sa mga batas. O kaya mga ipinagbabawal ng Allah. Lahat niyan isinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng mga patutunguhan ng iyong mga ginawa. Ito tinatawag natin kahinatnan. Kaya tinuruan tayo ng Allah niyan ang kahinatnan ng ating mga gawa. Kasi nga hindi natin alam, yun pala ang tinatawag na pasok pala lahat yun sa kapalaran ng Allah. Ibig sabihin, napakatindi ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatawag natin sabikul ilm, na nauuna talaga kanyang kaalaman. Sa atin, nakuha natin kabahagi lang alam natin kahinatnan ng masasama. Allah, pasalamat talaga tayo kay Allah, pero ang kanyang kaalaman mga kapatid, hindi kayang itutumbas sa ating kaalaman. Kasi napakatindi ng kanyang ginawa. Meron nga isang hadith dito si Prophet Sallallahu mga kapatid na inulat ni Abdullah bin Mas'ud
ng misahero ni Allah SAW nagkukwento na siya matapat na matapatin. Katotohanan ng isa sa inyo ay namumuo sa pagkalikha sa sinapupunan ng kanyang ina sa loob ng 40 araw bilang nutfah o alaka, at saka maging alaka. Ang mga stages to, ang alaka, ibig sabihin ng alaka ay kumakapit. Parang parang sa fetus, ang fetus kakapit doon sa sinapupunan ng kanyang ina. Tapos sabi nito, katumbas ng oras na iyon. Ibig sabihin 40 days ulit. Namumuo na naman siya. Tapos pagkatapos, ang nabuo na naman siya bilang mudga. Ang mudga, ayun para kinagat yun na bagay. At alhamdulillah, nakita yan lahat ng mga telescope na nagkaroon ng parang kinagat ang fetus. Parang parang backbone niya na yan, yung tinutukoy dyan. Tapos, pagkatapos ay magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga anghel upang ihipan siya ng kaluluwa. Ihipan siya kaluluwa at uutusan ng 4 na kataga para itala ang kanyang biyaya, ang kanyang gawain, ang kanyang palugit, at kung siya ba ay magdurusa o maging masayahin. Kaya sumpa kay Allah, ang yaong walang Diyos maliban sa Kanya, tunay ang isa sa inyo ay talagang makagagawa ng gawain ng taga-paraiso hanggang sa walang magiging pagitan niya at doon kundi isang braso, at saka mauunahan siya ng aklat at gagawa siya ng gawain ng taga-imperno, at kaya siya ay makakapasok roon. At tunay ang isa sa inyo ay gagawa ng gawain na taga-imperno hanggang sa walang magiging pagitan niya at doon kundi isang braso, at saka uunahan siya ng aklat at gagawa siya ng gawain ng taga-paraiso, kaya makakapasok siya doon. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya itong sa hadith na ito, mga kapag-system, napaka linaw talaga. Meron palang kapalaran talaga ang tao, mga kapatid, na hindi yan binulgar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ito po ay nakatago sa Kanya, na hindi niya pinapaalam maliban na lang sa mga minsahero. Kaya isang pula lang dito, binigyan after ng 120 days. Ibig sabihin, 4 na buwan na yan, 4 na buwan, sa loob ng sinapupunan ng mga ina, ng mga babae, bibigyan ang kanilang mga sanggol. Dito na nagsisimula ang buhay niya. Bibigyan na siya ng 4 na kataga. Biyaya niya, gawain niya, palugit niya, tapos siya ba'y magdurusa o kaya maging masayahin. Kaya dito sa na ito, mga kapatid, bilang na po ang iyong biyaya. Kahit anong gawin mo, nakasulat na yan ang iyong biyaya. Kung anong maubos mo na pagkain, anong mainom mo na mga inumin, lahat yan. At nagawa na isulat na rin ang iyong gawa. Kaya ang gawa mo na yan, mga kapatid, yun ang iyong tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inutusan tayo na gumawa ng mga bagay na mabubuti. Kasi nga, hindi natin alam sa atin, sa natin, hindi natin alam. Pero ang nakasulat lang, ang gawa, kapag gumagawa ka ng mabuti, ay paraiso kayo ng alam natin. Allahu Akbar. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya na anong gagawin natin. Kasi nga, lahat nga, sabi ko sa inyo, mga kapatid, isinulat ng Allah. Kung gagawa ka ng mabuti, ito ang iyong patutunguhan. Kung gumawa ka ng masama, isinulat din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang iyong patutunguhan. Subhanallah. Kung sa atin pa, kung mga plano ba? Ang plano, ito outcome niya, ito kung ganitong mangyari. Sa atin ganun plano, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinulat niya lahat ng mga senaryo, mga kapatid. Kahit anong ikot mo, 363 na ikot yan, isinulat ng Allah lahat ang iyong patutunguhan. Kaya mga possibilities o ano pa dyan, mga kapatid, na isulat talaga ng Allah. At saka ito pinakamatindi sa lugat, ang palugit. Ibig sabihin, dyan lang talaga ang iyong buhay.
Hindi ka na pwede mamuhay ng mataghal. Kasi nga meron kang ajal o palugit. Kaya kung ikaw isa sa mga tagatanggi ng kapalaran mo, kapatid, hindi mo na maibago ang iyong palugit. Kung itinakda na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anong inom mo ng gamot, kahit anong igagastos mo sa hospital, kahit saan ka mapunta, ang iba pumunta sa faith healer, subhanallah, naiibang kanilang akiday, nasisira ang kanilang akiday. Kasi nga, bakit pupunta ka doon? May isinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang palugit mo. Kung mamamatay ka talaga. Tanggapin mo yan para hindi ka magdusa, pati ang iyong pamilya, kapatid. Kaya ang ating, yan, isa sa mga ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anghel, doon sa sanggol, kanyang palugit, biyaya, gawain, palugit, ano pa? At kung siya ba ay magdurusa at maging masaya. Kaya ito, isa sa mga pinakamatinding ipinasulat, mga kapatid, ang maging magdurusa o maging masayahin. Kaya lahat na yan, mga kapatid, lahat ng mga gawin ng isang tao, isinulat na talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mamili, binigyan tayo ng kalayaan mamili. At kung pinili mo tama, ito ang patutungo. Sinulat na rin yan ng Allah. Kung pinili mo maging masama, isinulat na rin ng Allah. Kaya magiging magdurusa ba siya o maging masaya? Masayahin. Allahu Akbar. Kaya sana pinili mo, kapatid, dahil binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalayaan. Piliin mo na maging masayahin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kung itinanggi mo yan, sabi mo, ang Diyos hindi niya kayang itakda ang aking kapalaran. Ako ang tumatakda ng aking kapalaran. Subhanallah, kasali ka talaga sa mga kafir. Hindi ganun, mga kapatid. Ang pag-unawa sa hadith na yan, ang pag-unawa dyan sa hadith, isinulat na ng Allah lahat. Kung anong pinili mo, subhanallah, doon ka huhusgahan sa araw ng paghukom. Kaya ito nga, kaya kita nyo dito sa kadugtong dito sa hadith, mga kapatid, napakatindi talaga pagkasabi dito Ang tao napakabait, tapos isang araw wala na talaga ang paraiso at siya, isang braso na lang kanilang pagitan. Napakalapit na talaga niya sa paraiso. Ngunit isang araw, kapatid, anong ginawa niya? Gumawa siya ng masama. Alam niya naman na isulat ang masama ay patungo sa impyerno. Kaya yun isulat sa aklat yun. Kaya naunahan dito, sinasabi dito, inaunahan siya ng kanyang aklat. At ang aklat na yun, ang masama, papunta sa impyerno. Yung napinili niya. Kalayaan niya namili, yung napinili niya, kaya napunta tuloy siya sa impyerno kasi nga hindi siya nakapagbalik loob kay Allah. Gumawa siya ng ganun. Alam naman natin, ang pagbabalik loob, yun ang nagpapatanggal ng mga kasalanan. Sa oras na ito, hindi siya nagbalik loob. Namatay siya dahil doon, dahil dyan. Kaya siya ay makakapasok talaga sa impyerno. Auzubillah, mga kapatid, tinatawag nating su'ul khatimah to. Masamang pagwawakas. Napakasamang pagwawakas yan kasi napakabait mo. Kaya hatulan tayo doon sa pinakadulo. Hindi sa paggitna, hindi sa una. Doon talaga sa dulo ng ating huling hininga. Kaya yun, isa sa mga natin yung mga kapatid. Tapos isang hadith dito, kadugtong sa hadith, ang tao naman gagawa ng mga gawain ng mga taga-impyerno. At wala na siyang pagitan at sa impyerno maliban sa isang braso na lang. Ganun ang kanyang pagitan. Ngunit gumawa siya ng mabuti, mga kapatid. Subhanallah. Ang naunahan siya ng aklat. Ibig sabihin ng aklat, yung nakasulat doon. Kung gagawa ka ng mabuti, ay papunta ka sa paraiso. Naunahan siya ng ganun. Ipinili niya sa huli niyang hininga, kapatid. At doon siya nalagot ng hininga. At dahil doon, nakapasok pa siya sa
paraiso. Katulad sa mga sahaba ng Propeta Salam sa time ng digmaan, doon sila nagmumuslim. Ha? Nagmuslim ang isang tao, mga kapatid, at namatay doon sa digmaan sa sinabi ng Propeta Salam, hindi siya nakapagsala. Ha? Hindi siya nakapagsala. Hindi siya nakagawa ng mga mabuting gawa, maliban lang doon, nakapasok pa sa paraiso. Kaya yun ang napakatinding sa time ng Propeta Salam. Kaya mga tao na yung mga kapatid, Allahu Akbar, naunahan siya ng aklat doon. Kung gumawa ka ng mabuti, makapasok sa paraiso, naunahan siya doon, ay talagang makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mga kapatid, ganun ang kapalaran. Huwag mong tanggihan, huwag mong gayahin yung ibang mga sekta sa Islam na sabi nila, kami ang humahawak ng kapalaran namin. Hindi alam ng Allah ang gagawin namin sa kinabukasan. Subhanallah. Nasubrahan talaga sila. Akala nila sa Diyos, ganun-ganun lang. O kaya ang iba naman nagsabi, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Kaya wag mo kami sisihin. Hindi, ganun. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang tinatawag nating kagustuhan. Tapos tayo binigyan din ng kagustuhan natin. Pero ang ating kagustuhan ay napapaloob yan sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag kang magpasobra dyan, kapatid. Kung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos kung hindi gusto ng Allah, kahit gusto mo pa yan, hindi yan matutupad. Kasi lahat yan nasa loob ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lang na gusto mo magkaroon ng malaking mansyon. Gusto mo maraming mansyon, pero ang sahod mo napakaliit. Siyempre, hindi pinapahintulutan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit gusto mo pa. Kaya ganun dapat ang ating mga mindset, mga kapatid. Kung hindi ipinagkaloob ng Allah, hindi yan mangyayari. Pero kung ipinagkaloob ng Allah, ay mangyayari yan. Kasi nga lahat ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, mga kapatid, lalakas pang ating mga pananampalataya, tataas pang ating paniniwala. Hindi katulad sa mga tumatanggi ng kapalaran, yung tinatanggihan nilang kapalaran, ay talagang bababa ang kanilang mga paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At iniisip nila na parang hindi sapat si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang buhay. Tayo mga Muslim, alhamdulillah, nagsasabi talaga natin, sinasabi natin lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sapat na si Allah. At siya pinakamainam na tagapangalaga. Yun ang binabanggit natin yan. Kasi nga, alam natin na tayo kapag nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala, napapanatag ang ating mga kalooban. Parang sapat na talaga si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin para hindi tayo mapunta sa magulong pag-iisip. Kasi mga taong tumatanggi sa kapalaran, sa totoo lang, sila mga magugulong kailang pag-iisip. Kasi nga, lahat kinakarga nila. Lahat sinasaalang-alang nila. Lahat ng bagay, hindi mo yan kaya kasi ginawa ka ng tao. At ang tao ay lubos na napakahina. Pero tayo, mga kapatid, dahil tayo mga lubos na napakahina, inaasa natin kay Allah. Nananalig tayo sa mas malakas, na mayroong kapangyarihan na tutulong sa atin. Kaya nagduduala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga siya po ang hari. Kung tumatanggi ka sa kapalaran, hindi ka magdudua kay Allah. At talagang kasiraan yan para sa iyo. Bakit hindi ka nagdudua sa Diyos, nananalangin sa Diyos? Inaasa mo lagi sa sarili mo. Tignan nyo, maraming nababaliw sa totoo lang. Kasi nga lahat inaasa niya sa sarili niya, sa sariling kakayahan. Ipapatikim din yan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya-kaya mo. Kayang-kaya mo yan mga bagay-bagay na yan. Pero bandang huli o kaya mayroong pa nga pagkakataon kung saan ikaw ay mahina, kung saan mayroong kang karamdaman, kung saan mayroong mga pangyayari na iniwanan ka, o kaya mag-iisa ka, doon ka maglulumo, kapatid. At ang napakasakit sa lahat, baka ma-stress siya at magpatiwakal na lamang. Kaya napakalungkot mangyari yan, kapatid. Kasi nga, tinanggihan niya ang kapalaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya inasa na lang kay Allah, ipasa Diyos na lang. Tingnan niyo tayo mga Muslim, alhamdulillah,
Paano tayo magpapasa sa Diyos na lang? Gagawa muna tayo ng bagay-bagay at doon na natin ipasa Diyos. Ibig sabihin, gagawa muna tayo ng mga dahilan. Gagawa tayo ng dahilan, mga kapatid, o kaya mga sanhi. Kapag gumawa ka na ng ganon, ipasa Diyos mo na yan. Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Kaya ganun na ganun ang kasabihan, mga kapatid. Kaya lubos natin na uunawaan yan at hindi tayo mga palatanggi ng kapalaran. Bagkus tayo ay sumusunod, naniniwala na meron talagang kapalaran ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, dahil sa mga kapalaran na yan, mga kapatid, naunawaan natin ang mga biyaya ng Allah. Mga kaloob ng Allah. Mga pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito po ay isa sa mga kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na pwede rin maging kaloob o pwede rin maging pagsubok sa buhay natin. Kaya kung ito'y kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Magpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga kaloob yan ng Allah. Kung pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat mag-ingat. Kailangan mo rin magtiis, katulad ng mga corruption sa panahon natin. Dumami nga kanilang mga kayamanan pero galing naman pala sa nakaw. Hindi sila kasi nagtiis. Alam naman natin ang pera, mga kapatid, ay pagsubok lamang yan ng Diyos. Kung makapunta ka ba sa paraiso, pupunta ka sa impyerno. Kasi nga, bunga yan ng ating mga pinanggagawa. Yun, lahat yun, isinulat na yun ng Allah sa kapalaran. Kaya, ang mga kahinatnan na yan, mga kapatid, subhanallah, kaloob yan ng Allah, kaalaman na yung kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya, yun, kung ikaw, isa sa mga hindi naniniwala sa kapalaran, ay talagang gagawa ka talaga ng mga masasama. Kasi nga akala mo ang patutunguhan mo okay lang, akala mo ang Diyos pag-ibig lang, akala mo puro akala ka lang eh. Hindi ka lubos nakakaunawa sa kabilang buhay kung ano talaga ang tunay na mangyayari doon. Kaya po, mga kapatid sa Islam, yun isa sa mga natin, mga kapatid, na huwag tayong sasali sa mga ganitong mga pagtanggi sa kapalaran ng sa Diyos. Kasi kung tatanggi ka, doon ka talaga mapaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, ang mga lahat po yon ay nasa ilalim ng pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon tayo humihingi kasi kung pahintulutan ng Allah, pabor sa atin, alhamdulillah. Kasi yun ang gusto natin eh. Ang ating mga gusto, sana pumabor si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ating iniisip, ang ating kagustuhan ay nasa loob pa rin ng kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung gusto mo, ayaw ng Allah, ay ayaw niya yun. Kaya ang kapalaran, mayroong ang mga ulama natin, mga kapatid, ang kapalaran ay may mga baitang. Una-una po, mga kapatid, isulat niya muna nilagay muna sa ilm o tinatawag nating kaalaman. Na noon lahat, alam ng Allah lahat sa kanyang kaalaman. Alam ng Allah. Kaya doon sa kanyang kaalaman, mga kapatid, ay pinasulat niya. Kaya mayroon tinatawag na kitabah o pagsulat. Pinasulat niya ng Allah sa mga aklat na sinulat niya bago mangyari, mga 50,000 years bago mangyari, pinasulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, alam ng Allah, pinasulat niya pa. Ano pagkatapos? Ay papasok sa baitang na pangatlo bilang masyiah, o kagustuhan. Mamimili na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga isinulat doon. Ano bang kanyang papayagan mangyari? Pero lahat yun, ng sinulat yun, subhanallah, lahat ng pangyayari sinulat yun at pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gustong mangyari. Kaya meron ng mga dua, mga kapatid. Ang dua natin, ya Allah, tapos ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipakikinggan niya at mga ibang mga nakaisulat sa iyo ay iwawaksi. Kaya hindi matutupad dahil sa iyong dua. Kaya ganun, mga kapatid ninyo, lahat ipinasulat ng Allah at lahat mamili muna si Allah anong kanyang gustong mangyari o kayang maging. Tapos sunod, pagkalikha. Doon na. Yun ang tinatawag nating finished product na.
Pinakahuli na yun. Kung napili na ng Allah, ay yun ang kanyang gagawin, ang kanyang lilikain. Allahu Akbar. Kaya sumusunod talaga sa proseso. Lahat yan nakaproseso, mga kapatid. Kaya hindi lahat ng gusto mo, kung hindi kagustuhan ng Allah, hindi talaga mangyari. Kasi nga, meron nga akong ang bata, sa isang pinikula to, nakakatawa, pero kung iisipin mo, pasok talaga sa kung pasok talaga sa ating sa ating pagkaunawa, mga kapatid, katulad ng ang bata nanalangin sa Diyos, Diyos ko, ang aking laruan magiging malaking robot. Subhanallah, sa pelikula na yun, naging malaking robot at lumakad sa mundo, nawasak pang mundo. Tingnan nyo, kung ang Diyos, mga kapatid, sinasagot niya lahat ng panalangin, delikado talaga. Kasi baka may magdua, baka may manalangin, ala, pasabugin mo na ganitong lugar na ito. Tapos nangyari, subhanallah. Kaya hindi lahat ng mga panalangin, mga kapatid, ay itutuparin ng Allah. Mamimili pa rin siya ayon sa kanyang kagustuhan. Pero sa araw ng pag-uukom, mga kapatid, ay doon niya bibigyan ng pabuya lahat ng mga dua na hindi niya sinagot dito sa mundo. O kaya may mga masasamang mga pangyayari na isulat na sana bababa na sa iyo doon, nahaharangin dahil sa iyong mga dua. Ibig sabihin, ang dua mo na yan, mayroon palang pupunta sa tatlo. Una, tutugunin. Pangalawa, baka iharangin ang mga masamang parating. Pangatlo ay doon na iimbakin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang mundo. Kaya sana wag kayong tatanggi sa kapalaran. Ang iba kasi nagsasabi, dua lang ako ng dua, hindi naman tinutupad ng Diyos, baka hindi niya ako gusto, hindi niya ako mahal. Subhawag kang ganun, mga kapatid, kasi nga kasali ka sa mga tumatanggi sa kapalaran. Dapat maging positibo ka, wag kang maging negatibo. Kung naging negatibo ka, lalayo ka pa sa Islam. Baka hindi ka na magsala, hindi mo na alalahanin ang Diyos kasi sabi mo, galit yata ang Diyos sa akin. Okay, natutulog pa. Ibig sabihin, nakapagsalita ka pa ng masasama. Umaakala ka pa ng masama sa patungkol sa Diyos. Na hindi yan pwede sa atin, hindi yan pinapahintulutan. Pagkus pinagbabawal nga yan. Kaya dahil yun sa pagtanggi mo sa kapalaran, kapatid. Kaya mag-ingat tayo bilang mga Muslim. Huwag nating gayahin ang mga ganitong mga tao. Kaya inshallah, mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Quli qawli hada, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.